Vanessa. Naramdaman ko ang kamay niya na pamatong sa balikat ko. Agad akong umurong ng upo. Siya ba ang inasikaso mo sa Madrid? Gigil kong tanong habang pinupunasan ang kakatulo ko lang na luha. Magkasama kayo doon. Sok, halika na. Umuwi na lang tayo kung magagaganyan ka rin lang dito. Hinigit niya ako sa braso patayo. Pero hindi ako nagpaubaya at padabog kung binawi ang braso ko. No, I don't want to go home. Answer me now, Allen. Magkasama ba kayo sa Madrid? Siya ba ang dahilan kaya ka nagpunta roon? Bulyo ko. Wala na akong pakialam kung nakuha ko ang atensyon ng mga namamasyal at nakatambay dito. Muli niya akong hinigit sa braso ko. Nasaktan ako dahil ang higpit ng pagkakakapit niya. Parang babaon sa balat ko ang mga kuko niya. Pwede ba Vanessa, don't make a scene here. Mahiya ka nga. Ang dami-daming tao oh. Mahina pero gigil na sita niya. Let's go. Doon ka magsisigaw sa bahay. Wag dito. Para kang bata. Napahikbi ako ng malakas. At ngayon ako pa ang pinahiya niya. Inis akong bumitiw at muli siyang iniwan. Walang lakas kong tinungo ang parking area. Pakiramdam ko kaunting lakad pa, hihimatayin na ako. Ayaw pa rin kasing tumigil sa pagtulo ang mga luha ko. Ang sakit-sakit na ng dibdib ko. Nauna akong sumakay sa kotse. Kinabit ko ang seatbelt ko. Maya-maya lang, sumakay na rin siya. Tinanggal niya ang pagkakakabit ng seatbelt ko at marahas akong hinarap sa kanya. I looked away. Magang-maga na mata ko. Kahit natitigan ko siya, wala rin akong makikitang maayos dahil puno ng luha ang mga mata ko. For Christ's sake, Vanessa. Will you stop crying? Wag mo ngang IYAKAN yun. Inipon ko ang tapang ko at nilinggan siya. Papaano ako hindi iiyak? Sabihin mo nga. Sigaw ko. Why the hell are you yelling at me? Sinong nagturo sayong sagutin ako ng ganyan, ha? Wag mo kong pag-alitan na parang ako ang may mali rito, Allen. Alam mo ba kung anong kasalanan mo sa akin? Alam ko na. Nahuli ko na. Huling-huli ko. But still, gusto kong marinig galing mismo dyan sa bibig mo. Sa unang pagkakataon, dinuro ko siya, pero tinabig niya lang ang daliri ko. Siya ba talaga ang pinuntahan mo sa Madrid? S.I. Lauren ba? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata niya. Nakatingin lang din siya sa akin pero naiinis ako dahil hindi niya ako sinasagot. Answer me, Allen. Ay nag. Gamit ang kaunting liwanag na dulot ng mga ilaw sa poste sa parking lot ay napansin kong pumikit ng madiin ang mga mata niya. Nagpakawala ito ng buntong hininga, sabay sandal ng likod niya sa upuan. Put your seatbelt back on. Hindi tayo nagpunta rito para magkaganyan ka. I want to spend time with you, Vanessa. Stop being so paranoid. Kung ano-anong iniisip mo tungkol sa akin. SHT. Pinadyak ko ang isang paa ko sa sobrang inis ko. Gusto kong magwala, basagin lahat ng bintana dito sa kotse. Hindi niya na naman sinagot ang tanong ko. Palagi niyang iniiba ang usapan. Buong biyahe ko siyang hindi kinibo. Impit lang akong nag-iiyak dahil ang sama-sama talaga ng loob ko sa kanya. Hindi lang basta masama ang loob, nagagalit ako sa kanya. Ilang beses niya akong pinatahimik sa kakaiyak ko dahil naaalibadbara na siya pero hindi ko siya sinunod. Pakiramdam ko nasayang lahat eh. Nasayang lahat ng pagtitiis ko, namin. Nasayang yung mga alaalang nabuo namin sa Subic, yung pagkakabati naming dalawa, yung pag-aakala kong magiging masaya na Kim. Nasayang lahat dahil sa katarantaduhang ginawa niya. Hindi niya man lang naisip lahat ng mga pinagdaanan namin para lang maging maayos Kim. Leche. Unti-unti na akong nawawalan ng gana sa kanya. Nawawalan na ako ng pag-asa na magiging masaya pa kaming dalawa. Pagkarating namin sa bahay, nagmadali akong bumaba ng sasakyan. Dumiretso ako sa kwarto. Initsa ko ang bag ko sa sahig at sumalampak ng dapa sa kama. Ang bigat-bigat ng katawan ko. Sinubsob ko ang mukha ko sa mahabang unan dahil bumalik na naman lahat ng sakit na nararamdaman ko. I then heard Allen entering the room, pero binaliwala ko. Nagagalit ako sa kanya. Tumahan ka. Mapapagod ka lang sa ginagawa mo. Huwag mong pagaksayahan ng oras yon. Maautoridad na utos nito sa akin. Sinilip ko siya. Nakatayo ito sa tabi ng kama at nakapamaywang sa akin. Kinukuha niya na naman ako sa mga matatalim na titig niya. Inirapan ko siya, at hinarap ko ang mukha ko sa kabilang gilid. Hindi ko siya gustong makita. At kailan ka pa naging concerned sa nararamdaman ko? Maanghang nasabi ko. Umikot ang paningin ko nang bigla niya akong higitin sa magkabilang balikat patayo. I don't like the way you talk to me. Bakit ba ang tapang-tapang mo? Will you stop it? Bulyo niya sa akin nang maiharap na niya ako sa kanya. Titigil lang ako kapag sinagot mo na ang mga tanong ko. Mahina siyang napamura, pero narinig ko pa rin. Come on. Palalakihin mo ba talaga to? Hindi ko pinapalaki. I just wanna know the truth straight from you, Allen. Siya ba ang pinuntahan mo sa Madrid? Tell me. Hindi ko inalis ang malalim na tingin ko sa kanya. Hanggang siya na lang mismo ang sumuko at unang nag-iwas ng tingin. Pinaikit niya ng madiin ang mga mata niya. I heard him breathing heavily, na para bang hindi niya alam kung saan siya maghahagilap ng isasagot. Muli niyang binalik ang tingin sa akin. Yes. Sinubsob ko ang mukha ko sa mga kamay ko. Humagulgol ako ng iyak. Umalangaw ang mga hikbi ko sa loob ng kwarto. Yes. Yes, 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 yes. Ang ex niya nga talaga ang pinuntahan niya. Hindi niya pa rin ba nakakalimutan ang babaeng yun? Bakit ba kailangan niya pang puntahan yun doon, may asawa na siya ako?
Ang ex niya ang dahilan kung bakit hindi siya umuwi kaagad sa akin, kung bakit hindi siya nakatawag, kung bakit hindi siya nakapag-text, kung bakit hindi siya nakapag-send ng kahit na isang blank email, kung bakit kami nagkakaganito. Dahil lahat sa ex niya. Ganoon na lang ba siya kaimportante? Para kahit ako na asawa niya, makalimutan niya. Ano, hindi niya ba kayang makontento sa akin? O sadyang gusto niya lang talaga akong saktan para maramdaman ko ang mga naramdaman niya noon? Ano to, gantihan? Siya naman ang nambabae. At ex niya pa. Anong laban ko doon? Alam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa noon. Baka nga hanggang ngayon This is so unfair. Bakit kailangan kong maramdaman lahat ng to? Nagtiwala ako. Akala ko hindi na ako masasaktan at iiyak ulit dahil maayos na came. Akala ko wala ng problema. Tinanggal ko ang pagkakatakip ko sa mukha ko. Tumangala ako dahil hindi na ako makahinga at kailangan ko na ng hangin. Inis kong pinagpapahid ang mga luha ko. Parang hindi na sila hihinto sa kakatulo. I tried my best to stop myself from sobbing dahil kung hindi, malalagutan na ako ng hininga. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Pati ang lalamunan ko, parang nanunuyo na. Kinalma ko ang sarili ko, kahit na hirap na akong pigilin ang mga malalakas na hikbi ko. You left your watch in her bathroom. What does that mean? Yutol-yutol na tanong ko sa pagitan ng impit na pag-iyak ko. Ewan ko kung saan ako nakahanap ng lakas ng loob para itanong yun sa kanya. Alam ko namang lalo lang akong masasaktan pag hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Nothing. Nothing. Lalo akong nawala sa katinoan. You stayed in her place. Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin sa akin ng diretso? Nung mabasa ko pa lang ang letseng email na yon, kinutuban na talaga ako. Pero nagsalita ba ako? Hindi. That's because I trust him so much, at alam kong mali lahat ng pumapasok sa utak ko, at sa utak ng pinsan ko. Pero hindi Layla's right. My instinct was right. Kinalma ko ang sarili ko at humugot ng tapang. Tama nga si Layla. Nambabae ka sa Madrid. I was left here all alone, Allen. Kaya pala hindi ka makatawag sa akin. You're too busy shopping with your ex. Inis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama, at pinandilatan ako ng mata. Dinuro niya pa nga ako. That F***CKIG girl again. Di ba sinabi kong wag kang makikinig dyan sa pinsan mong yan? Kaya ka nagkakaganyan Binaliwala ko lang ang paninitin niya. At ngayong nagkita na ulit kayo ni Lauren, what's next? Lauren and Travis again, huh? I hate it when she calls you Travis. Tumigil ka na. Napupuno na ko, Vanessa. And this dress. Akala ko ikaw ang pumili nito. But no, it was her. Bakit kailangan siya pa? Magkasama kayong bumili ng damit na ibibigay mo sa akin. PUT 4. That's just AF***CKIN dress. Pati ba naman yan pinuproblema mo? No, Allen. This is not just a dress. Hindi mo alam kung gaano ko ina-appreciate lahat ng mga bagay na binibigay mo sa akin. Alam mo, ang babaw mo. Gigil na sabi niya. No, I'm not. Yes, you are Vanessa. Parang damit lang. Fine. Sige. Mababaw na kung mababaw. Pero anong ginawa mo sa kanila at nakalimutan mo pa ang relo mo? Isa. Vanessa. You're nagging too much. Shut up. You slept with her, didn't you? Inis itong tumalikod mula sa akin at minasahe ang noo niya. Bakit hindi mo ko masagot? Because it's true, right? You slept with your ex, kaya nasa banyo niya ang relo mo. Halos mabaliw na ako rito kaiisip at kahihintay sa'yo, Allen. Tapos yun pala. You were just spending your time with her. Ni hindi mo man lang inisip na baka hinahanap kita. Na baka naghihintay ako sa'yo. O, baka naman may ibang bagay ka pang naiwanan sa. TANG** na naman, Vanessa. Tinadyakan niya ang bedside table. Iyon ang nagpatahimik sa akin. Nalaglag ang lampshade sa sahig. Basag. Naghabol siya ng hininga pagkatapos nun, tumangala, at inipit ang pagitan ng magkabilang mata niya, na para bang may pinipigilan siyang tumulo galing sa mga yon. Sumalakay ang takot sa dibdib ko nang mapansin kong nanginginig sa gigil ang mga binti niya. Parang maninipa na naman siya. Hindi pa talaga siya tumigil at ibinato niya pa sa sementong pader ang maliit na alarm clock na siyang tanging naiwan na nakapatong sa bedside table. Ganyan ka na pala, Karumi, mag-isip ngayon. He yelled in gritted teeth. Bigla siyang tumingin pababa sa kinauupuan ko. Napalunok ako dahil ang talas ng titig niya. Halos kainin ako noon ng buong buo. Akala ko nga sasampalin na niya ako Simula noong magkaayos kami, hindi ko na ulit siya nakitang tumingin sa akin ng ganito. Ngayon na lang ulit. He tightened his jaw, at mas tinalasan niya ang tingin sa akin. Nakita ko siya sa airport, at nalaman ko na sa Madrid na siya nakatira. Sinundan ko siya doon. Is that what you want to hear? Yumuko ako, at impit na napaiyak. Sinadya kong hindi sabihin sa'yo. I have my own reason. Kung sakaling tinawagan kita at sinabing kasama ko siya, anong mararamdaman mo? I didn't tell you dahil baka kung ano pang isipin mo at gawin mo sa sarili mo, and I won't be here. By your side. To rush you again to the hospital. Huwag mo kong pag-isipan ng kung ano-ano, Vanessa. Wala akong ginagawa. I'm trying to have our marriage fixed totally. At hindi ako ng babae, tulad ng sinasabi sa'yo niyang pinsan mo. Because if I did, hindi na sana ako umuwi rito. I would have **sick nang stayed in Madrid. And never come back here again. Narinig kong nagpakawala siya ng malalim na hininga, at umiling-iling parang isang senyales ng pagsuko. You don't trust me. Fine. Bahala ka.
Yun lang at bigla na itong lumabas ng kwarto. Binagsakan niya pa ako ng pinto. Naiwan akong nakatulala sa pintong nakasara. Ni hindi ko man lang nagawang makasagot ulit sa kanya. Binalot ako ng kuryente. Para na rin niya akong nilamon sa anghang ng mga sinabi niya. Tagaw sa buto ko ang hapdi. Hindi ko na lang namalayan na tumulo na naman pala ang mga luha ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang hikbing gusto na namang kumawala. Hindi na yata talaga Kim magiging masaya. GAGO ka kasi, kaya masama loob. G**go ka rin. Paninisi rin ni Allen pabalik sa kaibigan habang nagsasali ng brandy sa basong may lamang yelo. Sinabi ko na sa'yong wag mong ipaalam para hindi mag-alala. Ayos, ako pa sinisi mo. Sa tinanong ako ni Sir Perez kung nasaan ka. Malamang sisigot ako. Malay ko bang ang asawa mo pala ang nagpapatanong? Depensa naman ng kaibigan. Napailing na lang si Allen sa dami ng iniisip. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Diretso niyang ininom ang alak sa baso. Napakunot pa siya ng noo nang maramdaman ang mainit na hagod ng alak sa lalamunan niya. Ano, inawi ka? Sinaman niya ng tingin ang kainuman. Abat parang inaasar pa siya nito eh. Binaling niya na lang ang atensyon sa baso ng alak. Ipinaikot-ikot niya ang yelo sa loob noon. Kaya niya nga tinawagan ang kaibigan na pumunta sa bahay nila ngayon at uminom ay para kahit papano'y makalimutan niya ang pagtatalo nila ng asawa kanina. Pero heto't dito pa rin ang bagsak niya. Ang magaling niyang kaibigan at bagong business partner na si Marco, mukhang yun pa yata ang gustong pag-usapan. Ano na? Inawi ka nga. Galit, ano? Pangungulit pa nito. Bumantong hininga na lang ulit siya at tumango, sabay inom ng alak. Straight ulit. Sok. Iiling-iling na reaksyon ng kaibigan. Hayaan mo na. Ganyan talaga mga babae, paranoid yang mga yan. Palamigan mo muna ulo. Namiss ka lang siguro kaya ganyan. Nalulungkot. Patikimin mo ng matinding S3X. Tingnan mo, makakalimutan din niya yung problema nyo. Gustong niyang matawa sa payo ng kaibigan. Nakakaasar na sa kahit ganitong pagkakataon, lugmok na nga siya, S3X pa rin ang laman ng bibig ni Marco. Hindi naman ganoon kadali yun. S3X lang, tapos okay na. Hindi ganoon ang asawa niya. Hindi ito nakukuha sa ganon. Parang wala ngang gana si Vanessa noong huling beses nilang ginawa yun eh. Paano pa kaya ngayon? Baka nga hindi siya tabihan ng asawa niya sa pagtulog. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa high stool ng kanilang minibar, at kumuha ng isa pang bote ng alak galing sa wine rack. Problemado talaga tayo Pangilan mo na yan. Mukhang ayaw mo yata akong pauwiin ng buhay nito, natatawa-tawang pahayag ng kaibigan nang makabalik na siya sa pagkakaupo sa tabi nito. Hindi naman na siya umimik pa. Naglagay na lang siya ng yelo sa baso, binuksan ang bagong kuhang alak, at nagsalin. Oo, problemado siya. Problemado. Naiinis siya dahil sa ikanikilos ng asawa niya. Pinagdududahan siya nito wala naman siyang ginagawang masama. Kung ano-anong iniisip tungkol sa kanya. At sinisigawan pa siya. Kung umasta ito, parang wala itong nagawang kasalanan noon. Hindi niya inakalang haantong ang lahat sa ganito. Ang buong akala niya magiging mas maayos na silang mag-asawa ngayon dahil natapos na niya ang isyu sa dating nobya. Akala niya pagbalik niya ng Manila, makakapag-umpisa na silang muli. Pero hindi pala. Parang mas lalo pa nga yatang nakasira ang ginawa niya. Sinasaktan siya ng ulo sa kakaisip. Hindi niya inakalang magagalit ng ganito sa kanya ang asawa niya. Gumalaw na nga siya, mali pa rin pala. Oo, alam niyang may kasalanan siya kahit papaano. Pero hindi siguro kasing laki ng iniisip ni Vanessa tungkol sa kanya. Ang mali niya lang siguro ay hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing sinundan niya si Lauren sa Madrid para kausapin ito. He was excited to go home that day. Hindi biro ang mawalay sa asawa ng isang linggo. Hindi siya sanay na walang Vanessa na naghahanda ng kakainin niya, na nag-aasikaso sa kanya at sa isusuot niya, na nakakatabi niya sa pagtulog. Gustong-gusto na niyang umuwi. Pero hindi niya inaasahan na makikita ang dating nobya habang nakapila siya sa loob ng airport. Oo, nagulat siya dahil muli niya itong nakita matapos ang ilang taon. Pero kung naapektuhan ba siya? Hindi. He knew to himself na wala na siyang ibang nararamdaman para rito. Alam na kasi niya kung sino na talaga ang babaeng gusto niyang makasama ngayon. Nagdalawang isip pa siya kung lalapitan niya ba ang dating kasintahan o hindi. Pero pumasok sa isip niya, kailangan na niyang ayusin ang sira sa kanya habang maaga pa. Ayaw na niya ng may sagabal. He wants to finish everything. Gusto niyang maging maayos na ang pagsasama nilang mag-asawa. Gusto na niyang ibigay ang sarili niya ng buong-buo rito. Pero alam niyang hindi niya magagawa ng perpekto ang mga yun kung may isang bagay pa siyang hindi naaayos sa sarili niya. At binigyan siya ng pagkakataon ngayon, aayaw pa ba siya? Kaya sinundan na niya ito para kausapin. Para ayusin at tapusin ng maayos ang lahat. Huli na naman iyon. Pagkatapos nun, maayos na. Ilang araw matapos pumutok ang balita tungkol sa fixed marriage setup niya sa ibang babae, Lauren broke up with him. Hirap na hirap siyang makalimutan ang mga pangyayari noong araw na yon. Tanda niya pa rin kung paano siya nagmakaawa sa babae na huwag siyang iwan. Halos lumuhad na siya rito. Masakit yon. Masakit ang iwanan ng babaeng tanging minahal niya dahil lang kailangan niyang magpakasal sa iba. But he had no choice. Kung pwede lang niyang itanan si Lauren para hindi sila magkahiwalay, gagawin niya. Pero hindi pwede. Kailangan niyang pakasalan ng ibang babaeng nilaan para sa kanya. Alam niyang nasaktan din si Lauren sa nangyari. Hindi na sila muling nagkita at nagkausap pa pagkatapos nun. Walang pasabing umalis ng bansa ang dalaga. Pero umasa pa rin siya na babalikan siya nito.
Kahit na nga sa mismong araw ng kasal niya kay Vanessa ay umaasa pa rin siyang babalik ang babae, at magkakatuluyan pa sila. But there were no signs of Lauren. At noong nagkita sila sa airport, at the back of his mind alam niyang kailangan niya itong kausapin. Gusto niyang masigurong maayos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Formally. Nang sa gayon, he could totally move on. They could start all over again, him and his wife. Iyon ang inasikaso niya sa Madrid. Hindi pang bababae tulad ng ibinibintang sa kanya ng asawa niya. Inayos niya ang unfinished business, kung yun nga ang may tatawag niya doon nila ng babaeng dati niyang minahal. Dahil gusto na niyang ibigay lahat sa asawa niya. Lauren and him are good friends now. Masaya na ito. At siya rin, masaya na. At isa iyon sa mga senyales na okay na sila, at pareho na silang nakaalis sa nakaraan. Kumbaga, handa na siya. Kaya na niyang ibigay ang atensyon niya kay Vanessa buong buo. Tulala ka na. Lasing ka na yata. Biglang sabad ng kainuman niya. Yun ang nagbalik sa kanya sa huwisyo. Napakunot na lang siya ng noo sabay inom ng alak. Halos tumabang na ang lasa ng iniinom niya dahil natunaw na ang yelo sa loob ng baso. Ganoon na pala katagal lumipad ang isip niya. Bakit di ka na lang nagyaya mag-bar? Dito mo pa naisip ang uminom. Nakakatamad. Wala akong ibang makausap. Wala akong ibang makita. Tila tamad na pahayag ni Marco. Napailing na lang siya. Ganoon na ba siya katahimik at nababagot na ang kaibigan niya na kasama siya? Sa memorable mo lang talaga siya eh. Basta ayoko lang lumabas. Baka malasing ako ng sobra, umagahin pa ako ng uwi, palusot na lang niya. Sus. Hindi kumbinsidong reaksyon ng kaibigan. Parang may bago. Ako naman ang palaging naghahatid sa'yo rito pag lulugaw-lugaw ka na. Sanay na nga yung asawa mo sa mukha ko eh. Buti ako hindi niya pinagdududahan. Asar nito. Napamura na lang si Allen, sabay hilot sa gilid ng noo niya. Ewan niya kung tinatamaan na ba siya ng espiritu ng alak, o sadyang ang sakit lang talaga ng ulo niya kakaisip sa problema nilang mag-asawa. Ano? Tara na. Labas na lang tayo. Kaya ko pa namang magmaneho. Sinaman niya lang ng tingin ang kaibigan. Alam na nga nito ang sitwasyon nilang mag-asawa, ang lakas pang mag-ayang lumabas. Ayoko, tanggi niya. Baka biglang lumaya si Vanny. Kailangan kong bantayan. Yun. Di lumabas din. Takot ka. Halos matawa-tawang banat ni Marco. Napalunok na lang siya sa nasabi niya. Nadulas sa dila niya eh. Inukotan niya ng mga mata ang kaibigan. Napagtanto niyang hinuhili lang pala siya nito. Hindi niya na lang binawi. Total, yun naman talaga ang nararamdaman niya. Iba ang galit ng asawa niya kanina. Ngayon niya lang ito nakita na ganoon. Tapos sinabayan niya pa. Nasigawan niya rin ito at nakabasag na naman siya ng gamit. Nakakainis kasi eh. Pinagdududahan siya. Ang dumi mag-isip. Wala naman siyang ginagawa. Inaayos niya na nga ang relasyon nila, ganito pa natanggap niya. Alam niyang galit na galit sa kanya si Vanessa. Sa ipinakita nito kanina, sa pagwawala nito, alam niyang posible itong umalis. Suyuan mo na lang, seryosong payo ni Marco. Magiging maayos din yan. Simple lang naman yan kumpara sa nangyari sa inyo dati. Sabihin mo na lang kinausap mo lang si Lauren. Kwento mo na lang. Sok, she doesn't have to know. Sagot niya naman ng hindi lumilingon. Ayaw niya naman talagang sabihin. Hindi naman kasi siya guilty. Wala naman siyang ginawa. Okay na yung inayos na niya ang issue sa kanila ni Lauren. Bahala ka. Hindi matatahimik yan. Si Lauren pala, kumusta? She's fine. She's happy. Mabilis na sagot niya. Tell her to meet us. Nandito naman pala siya sa Pilipinas eh. Ters, ba't di ikaw magsabi? Iritableng aniya. Bakit hindi rin ikaw? Kala ko ba okay na kayo? Don't tell me apektado ka pa rin pag nakikita mo siya. Napangisi siya. Go ka talaga. Hindi ako apektado. We're fine now. Alam ko na. Kumunat ang noo niya nang mapansing hinihimas ng kaibigan ang baba nito na para bang may naisip na naman na kung ano. Si Vanessa na naman ang dahilan. Hula ni Marco. Okay, sige na. Huwag mo nang kausapin si Lauren. Baka malaman pa ni Vanny. Tiklop ka kasi dyan sa asawa mo eh. Napamura siya ng mahina. Ang daldal mo. Lasing ka na ba? Paano ako malalasing? Halos ikaw tong umuubos ng alak. Agad siyang napatingin sa bote ng alak, tapos sa mga baso nila. Oo nga, ngayon niya lang napansin na parang siya nga lang ang umiinom ng marami. Iniisahan yata siya ng kaibigan niya. Nakakatawa ka. Dati ayaw-ayaw ka pa sa kanya. Ngayon ayaw mo nang bitiwan. At himala natitinag ka na niya. You're scared, aren't you? Nilalabanan ka na eh. Yari ka dyan. Pag di mo sinuyo yan iiwan ka niyan. Sasama ulit yan kay Zian. Dirdiretsong pahayag ni Marco na parang hindi alintana ang bigat ng mga sinabi niya. Natatawa-tawa pa nga eh. Sok. Isa pa. Banta naman ni Allen sa kainuman. Bakit kasi kailangan pa nitong ipasok sa usapan ang hinayupak nilang kaibigan dati niya palang kaibigan? Nag-aapoy ang ulo niya pag naririnig niya ang pangalan nun eh. At anong sinasabi ni Marco na iiwan ulit siya ng asawa niya at sasama sa Zian na yon? Hindi yun gagawin sa kanya ni Vanessa. Seryoso ako. Iiwan ka niyan. Nagawa na niya dati diba? Kaya niyang ulitin yan. Damihin ang pagkakakapit niya sa babasaging baso. Halos madurunch na nga yun. I won't let that happen. Pinanggako niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Sabi mo, masama nga loob sa'yo. Pinatulan mo pa kasi. Mainit na nga ulo, sinabayan mo pa. He bowed his head. Nalugmok na naman siya. I don't know.
She's not like that before. Nagtatakang pahayag niya. Totoo naman, palagi niya namang nasasaktan at napagbubuhatan ng kamay noon ang asawa. Pero kahit isang beses hindi ito ng laban ng katulad ng ginawa nito kanina. Dinuro-duro pa siya. Natapakan tuloy ang pagkalalaki niya. Malamang, takot pa siya sa'yo dati eh. Nilaipat niya ang atensyon sa katabi at tinalasan ito ng tingin. What do you mean? Wala naman. Tagal mong nawala, di ba? Malamang kung ano-ano na pumasok sa isip nun. Marami nang na-realize yun. Baka nawalan na ng gana. Baka napuno na sa'yo. Seryoso ba ang pinagsasabi ng kaibigan niya o nang aasar na naman? O baka meron lang kaya mainit ulo? O baka buntis? Bulalas nito. Sabay silang natigilan nang may marinig silang mga yabag ng paa. Biglang dumating ang asawa niya. Parang ang nagitla ito nang makita silang nagiinuman sa minibar. Alam niyang hindi ito sanay na nagdadala siya ng bisita sa bahay nila. At naglalasing pa sila. Saglit lang sila nitong tiningnan at dumiretso na ito papunta sa kusina. Napayuko na lang siya, parang bigla siyang nahiya. Si Marco naman, napaupo ng tuwid sa barstool. He cleared his throat. Good evening. Bati nito kay Vanessa. Sinilip niya ang asawa kung magre-react ito. Ngumiti lamang ito ng kimi kay Marco. Natuwa naman siya kahit papaano. Kahit na halatang problemado at malungkot ang asawa niya, namumugto pa nga ang mga mata, hindi nito binastos ang kaibigan. He married an angel. Pinagmasdan niya lang si Vanessa habang nagsasalin ito ng tubig galing sa pitchel, hanggang sa umalis na ito at muling umakyat sa kwarto bitbit ang basong may lamang tubig. Suot pa rin ito ang damit na binigay niya. Marahil nakatulog bigla at hindi na nakapagpalit. Napansin niyang bigla namang hamaba ang leeg ng katabi niya, at nakahabol ng tingin sa asawa niya. Hindi ka pinansin. Parang nang-aasar pa na anito. Pero grabe, Vanessa's getting hotter. Hiyang ba yun? Gusto niyang sapakin ang kaibigan dahil sa sinabi nito. You lay one finger on her and I'll break your face. Hindi siya nagbabanta. Nagsasabi siya ng totoo. Napangisi naman si Marco sabay lagok sa kaunting alak na natira sa baso niya. Easy, man. Tingin mo sakan. Zian the second. Natawa ito sa sariling pahayag. Siya nga pala, speaking of your old friend. Gumawa pa ito ng quotation marks sa hangin. Nabalitaan mo na ba yung tungkol kay Zian? Umikot ang mga mata ni Allen at bumantong hininga, parang sinasabing binanggit mo na naman ang hudas na yon. Should I give a damn? Sabi niya na lang. Baka lang naman hindi mo pa alam. What? Is he dead? Sarkastikong pahayag niya. Natawa na lang si Marco. Hindi pa naman. But he's definitely out of your lives. Bumalik na siya sa New York. For good. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Allen. Kumusta naman yung engagement party? Saan nga ba ginanap? Sa bahay ni Lauren. Pero bigla rin namang nawala ang ngiting yun dahil sa tanong ng kainuman. Inis siyang napasuklay sa buhok niya. That party. Kung pwede lang, ayaw niyang maalala yun. Yun ang ipinuputok ng boxy ng asawa niya eh. The fry bacon, watch that he left in Lauren's bathroom. Sa nawala talaga sa isip niya yung relo matapos niya itong haburin para maghugas ng kamay. Kung ano-ano pa tuloy pumasok sa isip ng asawa niya. Ewan niya ba kung paano nalaman ni Vanessa yung tungkol sa relo. Nagtaka na lang siya, bigla na lang hinanap ng asawa niya ang relo niya. Malay niya bang sa bahay pala nila Lauren na iwan. Naiinis tuloy siya. Kaya nataasan niya rin ng boses ang asawa eh. Akalain niyang nakapag-isip pa ng ganoon ang asawa niya. That he slept with his ex. Oh, come on. His wife didn't know how much he's longing for her body. Almost 3 weeks, and no making out. Tig 4 nanograms na nga siya. Oy, bigla siyang siniko ni Marco. Nagtatanong ako. Nagpakawala na lang siya ng isang malalim na hininga. Oo, sa bahay nila ginanap. The party went fine. Bigla naman niyang napansin ang pagdukot ng kainuman niya sa cellphone nito. Pidyo siyang napangisi. Ano, hinahanap ka na? Tanong niya at muling nagsalin ng brandy sa baso. Mabilis namang tumayo si Marco mula sa pagkakaupo sa barstool. Ini-straight nito ang natitirang alak sa baso na halatang nagmamadali. Una nako. Tinatawagan ako ni Mariel. Tanging sabi nito at tinungo na ang pinto ng bahay. Hindi man lang nagawang magpasalamat para sa alak na ininom niya. Pinanood lang ni Allen ang kaibigan hanggang sa tuluyan na itong makaalis. Tingnan mo ang isang yon, ang lakas makaasar sa kanya na tumitiklop siya kay Vanessa, siya naman itong under. Isang tawag lang, uwi agad. Napahilot na lang siya sa noo niya. Wala na siyang kainuman. Iniwan na siya. Great. Ayaw naman niyang maglasing mag-isa, kaya napagpasyahan na lang niyang tumigil na. Inubos na niya ang laman ng baso, at tumayo na para ilagay ang mga pinaggamitang baso sa lalabo. Pero ang tindi yata ng tama ng alak at parang hilong-hilo siya. Buti na lang napakapit agad siya sa minibar nang mawalan siya ng balanse. Mukhang kailangan niya na yatang magpahinga. Masyadong nakakapagod ang mga nangyari ngayong gabi. Hindi naman naging sagot ang alak para mawala ang mga iniisip niya. Pagkapasok ni Allen sa kanilang kwarto, tumambad sa kanya ang asawa na tulog na tulog. Nakadapa ito at yakap ang isang unan. Nakapagpalit na rin ito ng damit, at ang suot na nito ngayon ay asol na PJ sweater at maluwag na puting pangitaas. Balot na balot. Nasaan na ang Vanessa na palaging nakasuot ng manipis na kamaysan sa tuwing matutulog sila? Tumindi ang lungkot sa dibdib niya. Wala na namang gana ang asawa niya. Kung sa bagay, galit ito sa kanya. Ano bang inaasahan niya? Nilinis niya na lang ang basag na lampshade na nakakalat sa sahig, at dumiretso na sa banyo para maligo. Alam niya kasing ayaw ng asawa niya na tumatabi siya sa pagtulog na amoy alak.
Pagkalabas niya ng banyo, ganoon pa rin ang ayos ni Vanessa. Hindi man lang gumalaw. Napailing-iling na lang siya, at humiga na rin sa kama. Tinamaan na siya ng espiritu ng alak pero parang hindi pa rin siya nakakaramdam ng antok. Sinilip niya ang tulog na asawa na nasa kaliwa niya. Ilang beses din niyang pinag-isipan, bago siya tuluyang umikot patagilid para haplusan ang buhok nito. Bunny. Pabulong na tawag niya. Wala naman siyang natanggap na kahit na anong pagtugon. Tulog na tulog nga yata talaga ito. Lumapit na lang siya ng higa, at marahang niyakap ang asawa. Ipinatong niya ang isa niyang braso sa likod nito. Van, wake up. Talk to me. Bulong niya sa ulunan nito. Pero hindi niya nagustuhan ang tugon na binigay ng asawa. Inis nitong tinanggal ang braso niyang nakayakap, sabay urong ng higa sa pinakagilid ng kama. Nainis siya. Gusto niyang magdubog at hilain ito pabalik. Pero kinalma niya ang sarili niya. Hindi niya masisisi ang babae kung ganito ito umasta. Galit ito. Iniiwasan na talaga siya. Lumayo na lang ulit siya ng higa at tumalikod kay Vanessa. Hindi yata siya makakatulog. Buhay na buhay pa ang isip niya sa laki ng problema niya. Akala niya kasi talaga magiging maayos na ang lahat totally. Magaan pa naman ang pakiramdam niya noong umuwi siya sa bansa dahil natanggalan na siya ng tinak sa lalamunan. Pero inaamin niyang may kaba sa dibdib niya noon dahil alam niyang nag-aalala sa kanya si Vanessa. Oo nga naman kasi, isang linggo lang ang problem niya. But shit, it took him almost 3 weeks. Hindi naman kasi ganoon kadaling makipag-usap sa ex. Kailangan niya ng buwelo at lakas ng loob. Tatawagan na sana niya si Vanessa noon para sabihin na lang na na-extend ang business meeting nila sa Barcelona kaya hindi siya makakauwi agad. Pero bulilyaso na agad ang plano niya bago niya pa man ito masimulan. Halos bumigay ang cellphone niya sa dami ng tawag at text ng asawa. Nalaman na nitong nagpunta siya ng Madrid. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Mas lalo tuloy siyang nahirapang magsabi kay Vanessa. Alam niyang mag-iisip-isip ito ng kung ano-ano, at baka kung ano pang gawin nito sa sarili. Baka lumayas ito, and God he doesn't want that to happen. Kaya sinadya niyang hindi na lang magsabi. Oo, alam niyang mali yun. Wala naman talaga siyang balak sabihin sa asawa ang lahat. Tinapos na niya. Okay na yun. Sasabihin niya na lang kay Vanessa na may inasikaso siya na totoo naman. Alam niyang maiintindihan siya nito. Pero shitty, ibang-iba ang nangyari ngayon. Lahat ng excitement na naramdaman niya, yung pag-aasam na muling makita ang asawa niya, nawala lahat. Pagkalapag niya sa Pinas, at sa kanya lang nabasa ang text ng asawa na umalis na ito at nagpunta sa bahay ng mga magulang nito. Bumalik sa isip niya kung paano halos manghina ang mga tuhod niya. Doon palang alam na niyang masama talaga ang loob ng asawa niya. Mataas ang tiwala niyang hindi aalis ang misis niya, pero nagkamali siya. Bumigat ang pakiramdam niya. Pinili niya pa rin na umuwi. Nagbaka sakali siyang nagbago ang isip ni Vanessa at hindi ito tumuloy sa pag-alis. Nangako ito sa kanyang hindi aalis eh. Pero pagkarating niya sa bahay, wala talaga siyang asawa na naabutan. Gusto niyang magalit, dahil ang inaasahan niya, maaubutan niya si Vanessa sa bahay. Pero inintindi niya. Nainip ito. Yun ang nakasulat sa papel na iniwan nito sa labas ng ref, at sa kwarto nila. Kahit napagod siya noon sa biyahe at pakiramdam niya magkakasakit siya, sinundan niya pa rin ang asawa sa bahay ng mga magulang nito sa Fort Bonifacio. Iuuwi na niya ito. Pero pagkakita niya pa lang sa asawa ay nanlumo na siya. Bakas na bakas ang galit at tampo sa mga mata nito noong mga oras na yon. Gusto niyang lambingin ang asawa, pero inaaway at sinisigawan siya nito. Hindi niya inasahan na aasta sa kanya si Vanessa ng ganoon. Inunahan na siya ng mga sermon ng asawa niya. Sabayan pa ng pagsama ng pakiramdam niya. Parang nawalan siya bigla ng lakas. Hinang-hina siya dala na rin siguro ng pagod sa biyahe at sa kakaisip. Naalimpungatan siya ng makarinig ng pinto na bumukas. Nakatulog na pala siya sa kakaisip sa mga nangyari. Hindi niya namalayan. Kahit na hindi pa maimulat ng maayos ang mga mata, nilinggan niya agad si Vanessa sa likuran niya. Biglang nawala ang antok niya nang makitang wala na ang asawa sa kama. Taranta siyang napatayo. It took him seconds to realize her wife is just at their room's balcony. Nagpapahangin lang pala ito. Akala niya umalis na. Bunny, why you can't sleep? Maamong tanong niya sa asawa. Ang Tanji lang. Bakit niya nga ba tinatanong? Sino nga naman ba ang makakatulog ng matino matapos ng mga nangyari? Van. Pagtawag niya muli ng tuluyan na siyang nakalapit sa asawa. Pero hindi pa rin siya pinapansin nito. Nakatingin lang ito sa malayo. Tinungkod niya ang magkabilang kamay sa ibabaw ng balustrade. Ninamnam niya ang paghampas ng malamig na hangin sa mukha niya. Ilang paghihip pa ng hangin ang dumaan bago niya naisip ang magsalita na. Kailangan niyang ayusin ang problema nilang mag-asawa. Sorry. Tipid na sabi niya nang hindi lumilingon kay Vanessa na halos isang dangkal lang ang lapit sa kanya. Pero tulad ng inaasahan niya, hindi na naman siya kinibo ng asawa. Tinalikuran lang siya nito na para bang walang narinig. Napapikit siya ng madiin. He gripped his hair dahil nag-uumpisa na naman siyang minas. Sinundan niya si Vanessa at hinigit ito sa braso. Napatigil naman ito pero hindi pa rin siya tiningnan. Parang ayaw siya nitong makita. I said I'm sorry. Pinipigilan niyang hindi pumiyok. Okay, look, I just followed her in Madrid because I wanted to talk to her. Yun lang. So please, stop thinking too much. I'm not cheating on you, Vanessa. Hindi pa rin kumibo ang asawa. Naubusan na naman siya ng pasensya kaya hinigit na niya ito sa magkabilang balikat at pilit na iniharap sa kanya. Umiwas naman ito ng tingin sa kanya. Parang ang wala naman itong pakialam sa mga sinasabi niya.
Are you listening? I'm sorry. Pansinin mo na kasi ako. About the watch. Don't think that I slept with her. Because I didn't. She just invited me to a party at her house. Paliwanag niya, pero wala pa rin talagang imek si Vanessa. Niyugyug niya ang magkabilang balikat ng asawa, dahilan para sa wakas ay tingnan na siya nito. Sorry na. He said again with a worried face. God knows how sincere he is right now. Ano pa bang kailangan niyang gawin? Lumuhad. Tinitigan naman siya ni Vanessa ng diretso sa mga mata. Okay. Casual at tipid na pahayag nito. Inalis na nito ang mga kamay niya, at tuluyan ng pumasok sa loob ng kwarto. Iniwan siya nito sa veranda. He was left aching. Ang sikip ng dibdib niya. Parang gusto na naman niyang magwala. Gusto niyang basagin yung salamin na pinto. Bakit ganoon? His wife already said okay, but he is not convinced. Okay. Yun lang. It was like Vanessa didn't really mean it. Pakiramdam niya na pilitan lamang itong sumagot dahil nakukulitin na ito sa kanya. Parang lang matapos na, ganon. Parang wala na nga itong pakialam sa kung ano mang ipapaliwanag niya. Ayaw na ba nitong marinig ang mga sasabihin niya? The way she delivered that word ang lamig. Walang buhay. Inis niyang hinilamos ang magkabilang palad sa mukha. Pagkatapos ay muling tumungkod sa ibabaw ng balustrade. He gripped his hair. Isa sa mga bagay na hindi niya kayang gawin ng maayos ngayon bukod sa magpaliwanag. Yun ay ang manuyo ng asawang galit. Naiinis siya. Balik na naman ba sila sa dati? Pakiramdam niya walang ibinangga yung ginawa niya. Masamang-masama ang loob sa kanya ng asawa niya. And that cuts him like a serrated knife. Nakikinig ka ba? Single ko kay Layla at tinakpan ang screen ng cellphone na kasalukuyan niyang dinudot-dot. Oo, ano ba, nakikinig ako. Pabalang nasagot naman niya sa akin sabay bawi rin sa phone niya at ipinasok na sa loob ng bag niya. Napasandal na lang ulit ako sa upuan ko at samubo ng kapirasong apple pie. Sino ba kasi yung katext mo, at parang wala naman ang atensyon mo sa akin? Wala. Ang init-init kasi ng ulo mo. Site niya. Kahapon ang init ng ulo mo. Ngayon ang init pa rin ng ulo mo. Kung hindi mo ko napapansin mahal kong pinsan, ilang linggo ka ng ganyan. Kahit sa telepono, galit ka. Hindi ko alam sa'yo kung first day mo ba, o buntis ka, o nasa menopausal stage ka na, at parang ayaw paawat niyang mood swings mo. Inirapan ko na lang siya at uminom ng frappuccino. Tingnan mo tong isang to. May gana pa ring mangasar. Nalulugmok na nga ako ganyan pa rin umasta. You know what, Vanny, bigla namang sumeryoso ang tono ng boses niya. It's okay to be jealous. Naiintindihan naman kita eh. Ex niya yun eh, normal lang na magselos ka. At kung hindi mo siya kayang patawarin ng ganun-ganun lang, I also understand. Pero sana naman babae, ma-realize mo na palagi na lang at sobra-sobra ka nang namamrobal mo dyan sa asawa mo. Diyos ko naman. Kailan ba kayo mawawalan ng away? Tumingin ako sa mukha niya na sobrang seryoso, bago ko muling ipinatong ang frap ko sa pabilog na mesa. Bamantong hininga ako. I've already realized that, Lay. Napapagod na rin naman ako sa paulit-ulit na ganito. Ako rin, napapagod na sa inyo. Sabat niya. Hindi mo ba napapansin na sa tuwing mag-uusap o magkikita tayo, parati ka na lang mock at problemado dyan kay Allen? Palagi na lang problema nyo ang topic natin. Kung hindi nga lang masarap tong kinakain ko, baka kanina pa ako nasuka eh. Give yourself a break, Vanny. Tingnan mo nga yung hitsura mo. Matatabunan na ng eyebags mo yung mga mata mo eh. Napapikit na lang ako ng madiin sabay hinga ng malalim. Ilang segundo rin ang lumipas bago ko nagawang makapagsalita ulit. I'm so close to giving up, Lay. Nawawala na ako ng gana, sumbong ko sa kanya. Narinig ko naman na nagnakaw siya ng buntong hininga. Kinapitan niya ang kaliwang kamay ko na nakapatong sa mesa. I bowed my head. Vanny, eto ha, I am suggesting you two things. Simula niya. It's either you fight until you can't fight no more, own him and make sure na hindi na ulit siya makikipagkita sa ex niya kung yun ang pinuproblema mo, or leave him. Agad kong inangat ang mukha ko at sinaman siya ng tingin. No, seriously. Leave him. Ulit niya pa. Napayuko na lang ulit ako. Pero niyugyug niya ang kamay ko kaya napatingin ulit ako sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka ginaganyan ng asawa mo? Kasi alam niyang hindi mo siya kayang iwan. Napakagat ako sa ibabang labi ko. I admit, tinamaan ako doon. Leave him, Vanessa. She ordered in a serious tone. Make him realize kung ano talaga ang halaga mo. And for you to have a break, too. Because look at you, you're damaged inside. Simula nung nagpakasal kayo, nawalan ka na ng oras at pagmamahal sa sarili mo. Puro siya na lang nasa isip mo. Nakalimutan mo nang kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. She paused for a while. Maghiwalay muna kayo. Ibalik mo na muna yung respeto mo sa sarili mo. I will help you if you want. May kakilala akong magaling na lawyer. Ano? Nabaliw ako sa huwisyo nang maramdaman ko na nagvi-vibrate ang phone ko. It's Allen again. Napabuntong hininga na lang ako at umiling-iling. Kaninang alas 4 niya pa ako tinatawagan. Nakakailang text na rin siya sa akin. Nasaan daw ako? Kinansel ko na lang ang tawag niya at initsa ang phone sa loob ng bag ko. Wala akong ganang sagutin ang mga tawag o mga texts niya. Alam ko na naman kasi kung anong mga sasabihin niya eh. Kabisadong kabisado ko na. Pati nga yata tono ng boses niya kaya akong gayahin. Pagagalitin niya na naman ako dahil umalis ako ng bahay. Nakakasawa na. Paulit-ulit na lang na ganito. Wala namang bago. Nakakapagtaka lang bakit ang aga niyang umuwi ng bahay. Kanina pa siyang alas 4 tumatawag.
Madalas mga alas 7 ng gabi pa siya nakakauwi. Sumilip ako sa bintana ng taxi. Malas pa dahil mabagal ang usad ng mga sasakyan. Mukhang matagal-tagal pa ang biyahe ko. Sinandal ko na lang ulit ang likod ko sa upuan at pumikit. Hanggang ngayon hindi ko pa rin kinikibo si Allen. Mga 3 araw na kaming ganito. Gigising lang ako sa umaga para ipagluto siya ng almusal, tapos matutulog na ulit ako. Pati sa gabi ganoon lang din ang ginagawa ko. Magluluto ako ng hapunan, maghuhugas ng mga pinggan, tapos matutulog. Nakakatamad na nga. Sa totoo lang, I'm starting to get bored. Ganito rin naman ang buhay ko sa kanya dati pa, pero ewan ko kung bakit ngayon parang bigla akong nawalan ng gana. Umiiwas ako pag pakiramdam ko kakausapin niya na naman ako. Tumatanggi ako kapag gusto niyang makipagsiping sa gabi. I just don't feel like doing it. At buti nga't hindi siya nagwawala. Pansin kong humahaba na ang pasensya niya ngayon. Dati-rati, isang beses ko lang siyang talikuran at hindi pansinin, sermon ang abot ko. Pero ngayon, hindi. Kapag hindi ako sumasagot kapag nagtatanong siya, natahimik na lang siya. Siguro nararamdaman niyang ayaw ko talaga siyang kausapin at kailangan ko ng pahinga sa mga nangyayari. He already explained to me everything. Detalyado na. Ilang beses din siyang humingi ng tawad sa akin. I appreciate his effort to say sorry, pero kasi, I've been hurt too much na kahit na nagpaliwanag na siya, hindi ko pa rin siya magawang patawarin. Pakiramdam ko kasi huli na. Aanhin ko pa ang sorry, nasaktan na ako. Hindi na noon mabubure lahat ng naramdaman ko at pinagdaanan ko nung nawala siya ng halos 3 linggo, yung iniyak ko, yung paghihinala ko, yung pagkikita-kita namin ng ex niya. Lahat ng nalaman ko. His sorry alone can't fix everything. Sobra talaga akong nasaktan. Sa sobrang sakit na naramdaman ko, unti-unti na akong nawawalan ng gana. At malungkot man isipin, pero pakiramdam ko nababawasan na yung pagmamahal ko para sa kanya. Ganoon yata talaga kapag paulit-ulit na nasasaktan. The magic that's pushing me to fight and love and stay is vanishing little by little. Siguro tinatanggap ko yung sorry niya, pero hindi ko makakalimutan lahat. Lahat-lahat. Hindi niya kasi naiintindihan kung anong pinagdaanan ko. Halos mabaliw ako kakaisip noon kung nasaan siya at kung bakit hindi pa siya umuwi. Alalang-alala ako. I gave him several chances to explain and tell me everything, pero wala. Ang masakit pa, kung hindi pa namin nakita si Lauren at hindi ko pa siya inaway, hindi niya pa sasabihin sa akin lahat. Nakakalungkot lang na kailangan pa naming mag-away, kailangan pang umabot sa ganito para lang magsabi siya ng totoo. Pilit ko ring inintindi yung paliwanag niya. Yung sinasabi niyang own reason. Pero parang wala nang halaga sa akin yun. Parang wala na akong pakialam sa dahilan niya at explanation niya. Ewan ko kung ako lang, o sadyang kahit saang anggulo ko tingnan, hindi magandang naglihim siya sa akin. Kahit na ba para yon sa ikagaganda ng relasyon namin. Siguro dahil nauna na akong nasaktan bago ko pa nalaman yung totoong dahilan ganoon ba. Kaya ganito ako ngayon, wala nang epekto sa akin yung paliwanag niya. And I realized too, na kahit na rin pala magpaalam siya sa akin umpisa pa lang at sabihing susundan niya ang ex niya sa Madrid para ayusin ang anumang meron sa kanila, ay masasaktan pa rin ako. Baka nga mas lalo akong naparanoid nun, at baka hindi na ako nagdalawang isip pa at sinundan ko na talaga siya sa Spain. Baka kung pinaalam niya pa sa akin, may nagawa na akong hindi maganda. Nakakabaliw yun. Yung tatawag siya at sasabihing he'll just talk to his ex. DAMN. Ewan ko nga kung ano nang mas okay eh. Yung sinabi niya yung totoo, o nilihim niya. Because either of the two, masasaktan pa rin ako at hindi ko pa rin makakayang tanggapin. My reaction and feelings would be the same. The fact na nagkasama sila ng ex niya, whatever the reason was, nakakasira na ng bait. Yes, I trust him na gusto niya lang tapusin ang unfinished business nila. Pero they had been together for 2 weeks. Anong gusto niyang maramdaman ko? Matuwa. May tiwala ako sa kanya, pero kay Lauren at sa mga taong nakapaligid sa kanila, wala. It's not that I hate Lauren as a person. Hindi ko lang talaga gusto kung sino siya sa buhay naming mag-asawa. She was the reason kung bakit hindi ako nagawang mahalin ni Allen kaagad. Kung bakit ang lamig-lamig niya sa akin dati. Kung bakit pumatol ako kay Zian. Kung wala ang Lauren na yun sa buhay ng asawa ko, malamang masaya ako ngayon. Dahil alam kong kayang-kaya akong mahalin ni Allen ng buong buo. Pero dahil nga may Lauren noon sa buhay niya, baliwala lang ako sa kanya. Siya ang problema ko noon. At ngayon, siya na naman. Ewan ko, but I don't see myself befriending her or whatever. Kahit na paulit-ulit na sinabi sa akin ni Allen na hindi ganoon si Lauren, na mabait siya at hindi katulad ng iniisip ko, ayoko pa rin sa kanya. Hindi ko siya gustong maging kaibigan. Because first of all, hindi ako plastic. Hindi ako katulad niya na kayang makipag-usap ng casual sa asawa ng dating nobyo niya. I just find it awkward. Kung umasta siya noong nagkasalubong came, akala mo magkakaibigan lang came na matagal na hindi nagkita. She's so insensitive. Insensitive na ultimo damit ko, kailangan niya pang ipaglandakan na siya ang pumili. Ma'am, diretso lang ho o kaliwa? Biglang tanong ng taxi driver dahilan para mabalik ako sa huwisyo.